Amen. Nararanasan po ba natin ang kabutihan ng Lord? Sa bawat araw na lumilipas. So, pagising pa lang natin sa umaga, we have that sense of satisfaction and fulfillment. Salamat sa Lord sa unfailing love niya sa atin. Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Give your personal praise to Him. Ako'y iyong
Ngayon, doon pa rin sa series na if and then, kung nung nakaraan ay if you know Him, ngayon naman, if you love Him, if you love me, sabi ng Panginoong Jesus. At itutuloy lang natin yung text na ginamit nung nakaraan in John chapter 14. So, if you love me, kung mahal mo ako, tanongin mga katabi mo, love mo ba si Jesus? Anong sagot? Sumagot ba? Okay. So, alam po ninyo, sa Bible, in John chapter 21, meron tayong mababasang kwento doon kung saan talagang tinanong ni Jesus yung isa sa mga disciples niya, si Peter. Talagang silang dalawa lang, one-on-one. And then sabi ni Jesus sa kanya, Peter, love mo ba ako? Mahal mo ba ako? And you know, bago po nangyari yon, bago yung tanungan na yon between Jesus and Peter, ay meron nang nangyari kung saan sinabi ng Panginoong Jesus, sabi niya, kung ano yung hinahanap niya, what He was looking for dun sa mga tao na nagki-claim, na nagsasabi na mahal siya. Kasi marami namang nagsasabing mahal na si Jesus. In fact, siguro kung magsusurvey tayo, if somebody would just stand there at the corner, and then he would ask lahat ng taong dadaan, love mo ba si Jesus? I think maybe sa 100, baka mga 99 magsasabing yes. Baka merong isa or dalawa o baka nga 100 sabihin, of course, love ko si Jesus. Di ba? It is parang general na consensus na si Jesus ay mahal. Mamahalin talaga natin. Pero as I was saying, bago pa tinanong ni Jesus si Peter, meron na siyang sinabi kung ano yung ine-expect niya doon sa mga taong nagsasabi sa kanya na mahal kita. Meron siyang hinahanap. Meron siyang inilagay na parang somehow expectations doon sa nagsasabi na mahal kita Jesus. So, binasa natin kanina yung ating text in John chapter 14. But before we proceed, tingnan muna natin, ano ba yung context nitong John chapter 14 na ito, yung binasa natin na passage. Actually, itong 5 chapters na ito, mula sa John 13, 14, 15, 16, 17, so 5 chapters in this Gospel of John, sinasummarize po niya yung mga pangyayari dun sa huling gabi, on the last night of the Lord Jesus Christ. Because on that night, as we know, dun yung nagkaroon ng Last Supper, yung huling hapunan nila. Pero hindi lang po yun yung nangyari. Marami pang nangyari. At yun po yung sinasummarize dito sa John chapter 13 hanggang 17. At yung simulang-simula ng verse nitong 5 chapters nito in verse 1, sabi, it was just before the Passover festival, Jesus knew that the hour had come for Him to leave this world and go to the Father. So, alam na ng Panginoon, oras niya na. Oras niya na. Jesus knew that the hour had come for Him to leave this world. Aalis na siya dito sa mundong ito. At babalik na siya sa Ama, kung saan naman talaga siya galing. And sabi ng verse, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. Magsisimula ito pong 5 chapters na ito na summary nung nangyari dun sa last night ng Panginoon sa expression ng pagmamahal. Sabi ng verse, having loved His own. Minahal ng Panginoong Jesus yung mga taong nakasama niya. In fact, He will spend that night with His chosen, beloved people. Ito yung mga pinili niya at mahal niya ng mga tao. Yun yung mga disciples niya. So, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. At ito pong mga pangyayaring ito, yung mga sinabi ng Panginoon, sinabi niya ito, it was just hours, ilang oras lang, before the greatest act of love in human history. The greatest act of love in human history. Alam natin, pagka tayo nagmamahal, meron tayong mga ginagawang mga bagay na sabihin natin, mga magaganda, mga dakilang mga bagay dahil sa pagmamahal. And here, ang makita natin dito, sabi ko nga sa inyo, nung gabi na yon, ilang oras na lang
bago mangyari yung the greatest act of love in human history. Ano yung greatest act of love in human history? The substitutionary death of God's one and only Son. Ano yung substitutionary death? Ano ibig sabihin ng substitution? Pagpapalit. Diba? Alam na alam natin yung substitution, lalo halimbawa sa sports. Diba? May mga player, o pagod na, o na-injured, o palit. No? Palit. Ay, iba naman yung ano. So, yung pag sinabing substitutionary death, di ba? May mamamatay dapat. And then papalitan. Papalitan yung mamamatay. And that is an act of love. Sino ba yung dapat na mamamatay? Tayo. Because of our sins. Dahil sa mga kasalanan natin, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At alam po ninyo, from the very beginning, sinasabi na ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan talaga. Di ba doon pa lang sa Garden of Eden? Anong sabi ng Diyos kina Eva at Adan? O kay Adan, particular nung siyang kausap, pag kumain ka niyan, kasalanan niyan, mamamatay ka. Di ba doon pa lang sa simulang-simula? Death na kagad yung sinasabi. Ano sabi ni Satan? Hindi totoo yun. Kain ka. Hindi ka naman mamamatay. So, meron siyang nabola. No? Kaya, sige lang, gawa ka lang kasalanan, hindi ka naman mamamatay. At ang matindi, hanggang sa panahon natin sa ngayon, marami pang nabobola si Satanas. Sinasabi, hindi totoo, hindi ka naman mamamatay. Diba? Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran, ang sweldo ng kasalanan, kamatayan. Sweldo. Baka ang convincing technique ngayon ni Satan, may inflation na. Yung wages, bumaba na. Hindi na totoong yung wages ay death. Hindi po affected ng inflation yung wages of sin. Ang affected lang na inflation yung wages natin dito sa mundong ito. Affected ng wages yan. Kaya yung sweldo mo parang mababa na yung value. Dahil sa inflation. Pero when it comes to the wages of sin, walang effect ang inflation. Parehas pa rin. Death pa rin. Death pa rin. So, dahil tayo yung mamamatay because of our sin, the greatest act of love in human history, ang sabi ng Lord, sab. Instead na siya. Instead na ako. Instead na kayo. Sabi ni Jesus, sab. Ako. I will take that place. And that is the greatest act of love. So that, nung kunin niya yung pwesto natin dun sa kamatayan at sa ipinako sa krus, sabi, whoever believes, ang sino mang sumampalataya, ang sino mang magtiwala sa Kanya, patatawarin sa Kanyang kasalanan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan yung pinakadakilang gawa o kilos ng pag-ibig sa history ng sangkatauhan. Now, we're talking about love. Yun yung pinag-uusapan natin. Kaya kanina, bumabati sa akin sa baba, Happy Valentine's, Pastor. Kasi love yung topic eh. Kung love yung pag-uusapan natin, of course, ang unang titingnan muna natin, yung foundation ng pagmamahal. At ano yung foundation na yun ng pagmamahal? Siyempre, ang Diyos. Na nagpakita ng pagmamahal sa atin. Paano ipinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin? In Romans 5:8, ito yung sabi niya, but God demonstrates His own love for us. Ipinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin while we were still sinners, nung tayo makasalanan pa, Christ died for us. Hindi hinintay ng Diyos na mahalin muna natin siya bago niya tayo mahalin. Sabi, ipinakita niya na yung pagmamahal sa atin. Kahit na nung tayo makasalanan pa, kahit na nung tayo namumuhay ng malayo sa Kanya, kahit na hindi natin siya pinapansin, kahit hindi natin siya sinusunod, kahit na walang kabuluhan ang Diyos sa atin. Pero nauna na siya, ipinakita niya na God didn't wait for us to love Him before He loved. He showed it while we were still sinners, Christ died for us.
And sabi ng 1 John 4:19, we love because He first loved us. Siya yung unang nagmahal sa atin. At yun yung pinakapundasyon ng pagmamahal. That is how God loved us. That is how God loved the people of the world. Hindi ko sigurado, baka mapahaba po yung message natin sa ngayon. Pero minsan, sa mahabang message, marami nakakalimutan. Kaya, kung mapahaba man at marami makalimutan nyo na, itong i-recommend ko, wag na wag nyong kakalimutan. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Ano man kalagayan mo ngayon, wag na wag mong kalilimutan. Wag na wag mong pagdududahan. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At yung pagmamahal na ito ng Diyos, ipinakita niya. Yung binasa na nga natin kaya, Romans 5:8. And then, itong love na ito yung talagang makikita natin, even ina-express ito ng Diyos sa kanyang pagkatao, sa kanyang character, sa kanyang personality. Halimbawa, pinag-uusapan natin, di ba? We believe in one God, in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And sa kanila relationship, it is still a love relationship doon sa Godhead. At dito, nakikita natin ang ating Panginoong Jesus, ang anak, ay minahal ng husto ng Ama. Tingnan natin how the Father showed His love for His Son, Jesus Christ. In John 3:35, it says, the Father loves the Son and has placed everything in His hands. Mahal na mahal ng Ama ang anak at iniligay niya sa kanyang kamay yung lahat ng bagay. And in Matthew 3:17, ipinahayag ito, in-express ito ng Diyos mismo, ng Ama mismo. Sabi Matthew 3:17, and a voice from heaven said, this is my Son, whom I love. With Him I am well pleased. So pinapakita dito yung pagmamahal ng Ama sa kanyang anak, pero sa kabila ng pagmamahal ng Ama sa kanyang anak, willing siyang i-alay, i-sacrifice yung kanyang anak dahil sa pagmamahal niya rin sa atin na kanyang mga nilalang. Pero sa pagmamahal ng Ama sa kanyang anak, sabi niya, mahal na mahal ko tong anak na ito and I am well pleased with him. Tuwang-tuwa, nagagalak, nalulugod ako sa kanya. Mahal na mahal ko to. And I would recommend, I would strongly recommend, sana ganun yung desire natin, no? Na, well, mahal ako ng Diyos, pero sana yung sa pagmamahal niya sa akin, pwede rin masabi ng Diyos sa akin ito na, eto mahal na mahal ko to and I am well pleased with Him. Tanungin mo nga yung katabi mo, napi-please ba si Lord sa'yo? Sumagot ba yung tinanong niya? Kasi ang sabi ng Ama, I am well pleased with my Son at mahal na mahal ko to. So, mahal din tayo ng Diyos at sana ganon din. We should also be well pleased. The Lord should also be well pleased with us, the Father. So, we have seen how God loves the world and we also saw how the Father loved the Son. Idako naman natin yung ating usapan sa mga tao. Tayo. Pag-usapan na natin yung sarili natin. Tayo ba? Ang tao ba? Ano bang mahal natin? O paano ba tayo magmahal? Ano bang mahal mo? Paano ka ba magmahal? Sabi ni John, in John 3:19, this is the verdict. Anong verdict? Pag sinabing verdict, ano yun? Hatol na yun. So, it is no longer an opinion. It is no longer a perspective. Pag sinabing verdict, final na yan. Ito na yung judgment. This is the verdict. Light has come into the world, but people loved darkness instead of light because their deeds were evil. Tanong mo yung katabi mo, love mo rin ba yung darkness? Uy, naiya sila magtanong.
Kasi kanina tinanong natin, love mo ba si Jesus? Kung sumagot siya ng oo, tapos tarong, love mo rin ba yung darkness? Uy, nahiyang sumagot. O, nahiyang umamin. Pero, ito, verdict ito eh. Judgment na to eh. Nakita na ito eh. Ganito ang tao. Light has come into the world. Ang liwanag pumunta dito sa mundong ito. Pero minahal ng Diyos, o minahal ng mga tao, ang kadiliman sa halip na ang liwanag. Bakit? Because their deeds were evil. Ano pa? Sa John 12:43, ano pa yung mahal ng tao at paano siya magmahal? Sabi ng John 12:43, for they love human praise more than praise from God. Ang gusto natin yung, di ba, yung good shot tayo sa mga tao. Lahat gagawin natin alang-alang sa pakigisama para pupurihin nila tayo, para gustuhin nila tayo. So, ito talaga yung mahal ng tao, ito yung gusto ng tao. At paano siya magmahal? Pag sinabing they love darkness instead of light, ibig sabihin, they wanted it. They desired it. They enjoyed it. They preferred it. Parang kung papipiliin, mas gusto nila ito. Ganito yun. They wanted it, ginusto niya talaga to, and then ine-enjoy niya talaga to, and given the choice, madalas ito yung napipili. Mas pinipili yung darkness over light. Mas pinipili yung masama kaysa kabutihan. Mas pinipili yung hindi gusto ng Diyos kaysa dun sa gusto ng Diyos. Ganyan tayo magmahal. And you know, for people who are claiming that they love the Lord, sa mga taong nagsasabing, mahal ko ang Panginoon, tinuturuan tayo ngayon ng Panginoon in this passage, dito sa pag-aaralan natin ngayon, sasabihin niya, minahal kita, mahal ko kayo, mahalin niyo rin ako. Ako na yung piliin nyo. At kung mamahalin niya ako, ito sana yung gusto ko hahanapin, ito ang hahanapin sa inyo. Ano ang hinahanap niya mula sa mga taong nagmamahal sa Kanya? So what it means to love Christ? Ano ba ibig sabihin nun? The message kasi natin, introduction pa lang yun ha. Ito yung message natin. If you love me, then. No? Anong ibig sabihin nun kung mahal mo si Christ? Alam po ninyo, ang Panginoon hindi naman siya mahirap mahalin eh. Tingin nyo, mahirap bang mahalin si Jesus? Hindi naman, di ba? Merong mga mahirap mahalin. I could relate, and I'm sure you too could relate. Merong mga taong mahirap mahalin. Yung mga hindi kaibig-ibig. Meron talagang mga ganon, admittedly. Hindi mo type yung itsura, hindi mo type yung ugali, hindi mo type yung mga ginagawa. Pero si Jesus ganon ba? Hindi naman ganon si Jesus eh. In fact, si Jesus, kaibig-ibig talaga siya. The Lord Jesus definitely deserves to be loved. Kung meron tayong dapat mahalin, si Jesus yun. He is worthy of being loved. He is perfectly lovely. Kaibig-ibig siya. Ano bang natatanggihan mo sa Panginoon? Una, nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Diba? Magbililigtas siya sa atin. Nagpapatawad siya ng ating mga kasalanan. So, talagang kaibig-ibig ang ating Panginoon. So, kaya, kung tatanungin natin yung mga tao, do you love Jesus Christ? Of course, they will answer, oh, mahal ko ang Panginoon. But what does Jesus expect? Anong ine-expect ni Jesus doon sa mga taong nagsasabi sa Kanya na mahal kita? So, tingnan natin yung mula doon sa mga verse na binasa natin sa John chapter 14. Una, sa John 14:15, ito sabi niya, if you love me, keep my commands. O sa ibang salin, if you love me, you will obey what I command. So, kung mahal mo ako, ang sabi ni Jesus, sundin mo yung mga utos ko. O, tanungin mo nga ulit yung katabi mo, sinusunod mo ba yung commands ni Jesus? Sabi nga sa inyo, bago nagtanungan si Jesus at si Peter nung, love mo ba ako? Sinabi na ni Jesus, bago pa yon, ito ang ine-expect ko sa mga nagmamahal sa akin. If you love me, keep my commands. In John 14:21, yung first part, sabi, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Whoever has my commands and keeps them
is the one who loves me. And then in John 14:23, sabi niya, anyone who loves me will obey my teaching. Anyone who loves me will obey my teaching. Sa ibang translation, ang sinamit doon, anyone who loves me will obey my words. Yung salita ko. And then in verse 24 sabi, anyone who does not love me will not obey my teaching. What was clear dito sa passages na ito yung kinaklaro ng Panginoon. Keeping or obeying His commands and teachings is the proof. Yun yung evidence. Yan yung katunayan na mahal nga natin ang ating Panginoon. Yan yung evidence. Diba? Kaya paulit-ulit, dun sa 4 na verse na binasa natin, lahat yun, nasa John chapter 14 na binasa natin kanina, lahat yun nagsasabing, kung mahal mo ako, susunod ka. So yung pagsunod sa mga aral at sa utos ng Panginoon, yun yung pruweba. That is the proof. So kahit anong sigaw mo, kahit paulit-ulit mong sabihin, mahal ko si Jesus, yes, I love you, Lord. Pero kung hindi naman sumusunod sa Kanya, ang sinasabi ng Panginoon, sabi sa last verse na binasa natin, sabi, anyone who does not love me will not obey my teaching. Kahit paulit-ulit na nagsasabi ka ng I love you, Lord, kung wala namang pagsunod, ang sabi ni Jesus doon, He does not love me. Hindi niya ako mahal. O, tanungin mo nga ulit yung katabi mo, love mo ba si Jesus? So, yung sagot na yan, kung yes or no, ang proof niyan, yung pagsunod natin. Yung pagsunod natin. Meron akong nabasa, si A.W. Tozer, isa siyang kilalang mangaral at author, sabi niya, if your faith in Jesus did not result in following Him, that is not faith. You are simply a victim of accept Jesus heresy. Uy, si A.W. Tozer nagsabi no? Meron palang accept Jesus heresy. Ano yung accept Jesus heresy? Tanggapin mo lang si Jesus. Kaya nga susunod sa prayer sa pagtanggap kay Jesus. Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas. Pero ang sabi niya, kung yung faith mo na yan, hindi nagresulta sa pagsunod sa Kanya, tinanggap mo, pero hindi ka naman sumunod sa Kanya. Sabi niya, naging biktima ka nung accept Jesus heresy. Kahit i-research niyan, sabi niya na A.W. Tozer. So, ang sinasabi dito ng ating Panginoong Jesus, kung love mo talaga ako, susundin mo ako. Susundin mo yung mga utos ko. Pero, ano ba yung mga commands? Ano ba yung mga teachings na sinasabi dito na susundin natin? When we can think of general answers to that. Of course, pag sinabing susundin natin ng mga utos niya, ng mga salita niya, ano ba yung mga utos? Ano ba yung teachings na susundin natin? Unang papasok siguro sa isip natin, well, kung commandments din lang yung pag-uusapan, well, the greatest commandment. Ano yung greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, mind, and soul, and love your neighbor as yourself. So, yun ba yung kinakailangan sundin? Of course, kasama yun. Ha? Ano pa yung utos na maiisip natin? Kung merong greatest commandment, meron din Great Commission. Ano yung Great Commission? O humayo kayo. Ha? Gawin yung alagad ko lahat ng bansa. Pangaral niyong mabuting balita. Ha? Bautismuhan ninyo sila sa ngalang Ama, ng Anak at Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Lagi nga naming napag-uusapan yan. Lalo yung last part ng Great Commission, teach them to obey everything that I have commanded you. Hindi sinabing, teach them everything that I have commanded you. Pwede niyong i-search sa Bible ninyo. Ang sabi doon, teach them to obey everything. Hindi just teach them everything that I have commanded. Magkaiba kasi yun Iba yung itinuturo lang kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ. Doon sa tinuturo na sumunod sa sinasabi ni Jesus Christ. No? So,
Ang proof na mahal natin si Jesus ay kung sumusunod tayo sa mga aral niya. But sa dami nung pwede nating makitang teachings and commandments, minabuti ko po na tingnan natin mula dun sa passage, yung John 13 to 17, na sila pinaka-summary nung last night ng ating Panginoon. Ano yung mga utos na makikita natin doon? Halimbawa, sa John 13, 14 to 15, ito yung, kumbaga, tatlong bagay lang, tininan ko na ilang mga utos na nandoon. Sabi, John 13, 14 to 15, "Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you should also wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you." So ito yung utos ng Panginoon sa kanila. Maghugasan din kayo ng paa. Literal ba yon? Na maghugasan ng paa? Di makikita niyo pa yung ingrown ko pag naghugasan tayo ng paa. Anong sinasabi ng Panginoon doon? Be humble, magpakumbaba kayo. Kasi nung time na ginawa ito ng Panginoon, pagpasok nila dun sa lugar kung saan sila maghahapunan, marurumi lahat yung paa nila. Walang gustong magpakumbaba, walang gustong maghugas ng paa. Normally, merong servant na naghuhugas ng paa. Wala. Lahat sila nagsasabi, sino maghuhugas ng paa ko? Yun ang iniisip nila. Sinong magsiserve sa akin? Walang gustong mag-serve. So si Jesus mismo yung nagpakumbaba at siya yung nag-serve sa kanila. So ang sabi ng Panginoon doon, ang utos niya, magpakumbaba kayo, be humble, do not seek greatness, do not try to compete or outdo one another, but serve one another. Maglingkuran kayo, magtulungan kayo, magsilbi kayo sa isa't isa. So, yun yung isa sa mga commands na makikita natin doon sa immediate context nitong verse na dapat nating sundin. Wash one another's feet. Magpakumbaba, maglingkuran kayo, magtulungan kayo. Ano pa yung makikita natin dito na mga utos sa immediate context lang in John 13. In 34 to 35, sabi, "A new command I give you." Ito, klarong-klaro. Sabi, isang bagong utos yung binibigay ng Panginoon. "Love one another as I have loved you. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." So, magmahalan kayo, ibigin nyo ang isa't isa. Alam po niyo yung context nung sinabi ito ng Panginoon. He said this command, iniutos niya to, pagkatapos niyang i-predict na merong magbe-betray sa kanya, pagkatapos niya sabihin, merong isa sa inyo magkakanulo sa akin. Kaya magmahalan kayo. At pagkatapos sinabi niya, itatatwa nga ako ni Pedro eh. So, yung immediate context nitong love one another as I have loved you, sinabi niya to pagkatapos niyang sabihin na may magpe-predict sa akin at mayroong magtatatwa sa akin. What's the point? Ito yung sinasabi niya. Kahit na makaka-experience ako ng betrayal, kahit na pagtataksilan ako, kahit na makaka-experience ako ng denial, kahit na meron kayong masamang gagawin sa akin, mahal ko pa rin kayo. Ako na yun, Ako na yung ginawang masama. Ako yung binetray. Ako yung dinanay. Pero mahal ko pa rin kayo. Pag alis ko, baka pag nakita niyo yung nagbetray sa akin, magagalit kayo sa kanya. Pag nakita niyo yung mag-deny sa akin, magagalit kayo sa kanya, hindi niyo na siya love. Sabi ni Jesus, no? Sa akin lang ginawa yun. Pero kahit ginawa lang yun sa akin, mahal ko sila. So, magmahalan pa rin kayo. Kahit masaktan kayo, kahit merong hindi magandang gawin, patawarin nyo, tanggapin nyo pa rin. We should be willing to forgive and to love. Yun yung utos. Huwag magtanim ng galit. Huwag kimkimin yung sakit. Sabi, yun yung utos niya. Kaya sinabi niya yung love one another dun sa context na siya'y ibe-betray at siya'y ide-deny. Kahit na na-betray siya, kahit na-deny siya, nagmamahal pa din siya. Ganun kaya yung sabi niya, ganun pa rin kayo. So that they would know, para malaman ng mga tao, ng mga followers ko kayo. Kasi sa totoo lang, sa mundo, may nagmamahala naman talaga eh. Pero pag meron ng ginawang masama, hindi ko na love. May ginawang masama sa akin eh, ba't mamahalin ko pa? Pero sabi ni Jesus, para malaman nila na followers ko kayo, ginawan ako ng masama, love ko pa rin.
Ganon din kayo. Nasaktan kayo, nagawan kayo masama, love nyo pa rin. That is loving one another. Huh? Sabi, love mo si Jesus? Oh, ito yung command niya. Ito yung sundin mo. Para patunayan na love mo si Jesus. And then, huli na lang. Although marami tayong makikitang commands dito eh. Huli na lang. In John 14:1, ito sabi niya, do not let your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. Hindi ko na hinighlight yun, do not let your hearts be troubled. Pero utos din yun eh. Utos din yun eh. Huwag kayong maglumihanan, huwag kayong mamroblema, huwag kayong magwo-worry. Utos yun. Kaya pagka nagwo-worry, na mamroblema tayo ngayon, tandaan natin, inuutosan tayo ng Lord, huwag ka na mag-worry. At nung sabihin niya na, huwag kayong maglumihanan, meron sa sumunod na utos. Maniwala kayo. Actually, yung believe na yan, sa translation kasi, walang action word yung sumampalataya eh. No? Walang action word. Kaya ang pinaka-action word la is believe. Buti pa sa Tagalog, pwedeng i-translate ng diretso, sumampalataya, manalig. Kasi yung halimbawa, yung pananampalataya, pananalig, walang action word yun eh. Sa English. Sa English. Yung faith, walang faithing. No? Yung believe, may believing. No? Walang faithing eh. Hindi naman lang, ayaw naman lang gamitin yung passive verb na have faith. Hindi passive, dapat daw kasi active eh. Kaya, believe. Sumampalataya kayo. Pag sinabing sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya ka sa akin, iniuutos yan. It is a command. Sinasabi niya, magtiwala kayo. Magtiwala kayo. Ba't magtitiwala? Ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito, lahat ng sinasabi ko, totoo. Lahat ng sinasabi ko, mangyayari. At lahat ng ipinapangako ko, tutuparin ko. Kaya magtiwala kayo. Maniwala kayo. Sumampalataya kayo. So in summary, yung loving Him means obeying Him. Ang sinasabi niya, if you love me, ito yung mga sundin nyo, you serve one another, you love one another, and you completely trust me. Magtiwala kayo. Kung love nyo talaga ako. Kung love nyo talaga ako. And loving Christ, loving the Lord Jesus Christ, of course, always have a blessing. Merong blessing, merong biyaya kung mahal natin ang Panginoong Hesus. Ano yung blessing doon? Sabi ni John 14:21, sabi, the one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Yung magmamahal sa akin, sabi, the one who loves me will be loved by my Father. Mamahalin siya ng tatay ko, mamahalin siya ng ama. At mamahalin ko rin siya, at ipapakilala ko, I will show myself to them. Baka sinasabi nyo, anong kaibahan yan? Di ba mahal naman talaga ng Diyos ang buong mundo? Mahal naman talaga ng Diyos ang lahat ng tao. Iba po ito eh. Opo, mahal ng Diyos ang buong mundo. Pero yung mga hindi sumampalataya sa Kanya, they will not experience that love. Because they reject that love. Pero kung sumampalataya sa Kanya at minahal ang Panginoong Hesus, ang sinasabi dito, there will be a closeness and intimacy. Mararanasan niya, mahal ko siya, mahal siya ng tatay ko, at mas lalo akong magpapakilala sa Kanya. The more we love the Lord Jesus Christ, mas lalo natin siyang nakikilala at mas lalo nating nararanasan na totoo yung mga sinasabi niya, totoo yung pangako niya at meron siyang magagawa at ginagawa sa buhay natin. Kung mahal natin siya. And then in John 14:23 it says, my Father will love them and we will come to them and make our home with them. Mamahalin siya ng Ama. We will come to them and make our home with them. Kami mananahan sa kanila. Last Sunday po, binanggit ng Pastor Willie, di ba? Sabi, if you know Him, you will go to heaven. Pwede kang pumunta sa langit. Kung tayo sumampalataya, pupunta tayo sa heaven. And then, ang isang binanggit doon is that heaven is a literal place. It is a literal place. And heaven will be our home. But do you know,
what makes heaven heaven? Gets yung tanong ko. What makes heaven heaven? Paanong naging langit yung langit? Paano ba naging langit yung langit? Because heaven is God's abode. Heaven is God's home. It is the presence of God that makes heaven heaven. Diba? At yung pangako na tayo makakarating doon, makakasama natin ng Diyos. It's God's promise for those who will love Him. Sabi niya, we will come to them and make our home with them. That is an assurance of salvation na makakarating tayo sa heaven. Pero merong bonus. Alam niyo kung ano yung bonus? Nung sabihin niya na, we will come to them and make our home with them. Alam niyo yung bonus? Hindi lang yung assurance ng heaven nang pumunta tayo sa langit. Pwedeng habang nandito pa lang tayo sa lupa, ma-enjoy na natin yung pagsama niya. Ma-enjoy na natin yung presence niya. Ma-enjoy na natin yung kasama natin siya dito. Although of course, hindi naman ibig sabihin na pagkasama natin ng Diyos, parang heaven na rin talaga yung buhay natin. Wala nang problema, lahat masagana, wala nang sakit. Hindi naman gano'n. No? Ang sinasabi niya, we will make our home with them, magkakasama kami. Dadaan kami sa aboy, pero magkakasama kami. Dadaan kami sa baha, pero magkakasama kami. Dadaan kami sa pagkakasakit. Dadaan kami sa maraming pagsubok. Dadaan kami sa maraming mga mahihirap na mga bagay. But one thing is sure. Sabi niya, we will come to them. Sino nagsasalita dito? Si Jesus. Sabi ng Panginoon, my Father will love them. We will come to them. Sino yung we? Me and my Father. Wow. Me and my Father. Kasama niya. Kasama pa doon yung promise of the Holy Spirit sa John 14. Imagine, you have the Father, the Son, and the Holy Spirit. And sabi niya, and we will make our home with them. Ayaw ka pa. Kasakasama na siya. Kasakasama. Yun yung mararanasan natin kung mahal natin talaga ang ating Panginoong Jesus. Now, imagine natin, halimbawang ikaw yung lumagay sa sitwasyon ni Peter. Again, sabi ko sa inyo, before yung eksena ni Jesus and ni Peter na tinanong siya na, do you love me? Sinabi na ni Jesus, eto ang ina-expect ko sa magmamahal sa akin. People who love me will obey me. People who love me will follow my teachings. People who love me will do as I say. Yun sinabi niya. Now imagine, haharap tayo sa Panginoon na parang si Peter. And then tatanungin ka ni Jesus, love mo ba ako? Yung totoo, love mo ba ako talaga? Sa ngayon, baka mahirap sumagot. Kasi alam ni Lord yung buhay natin eh. But you know, the good thing is, sabi nga sa inyo, sinabi na ni Lord, itong ina-expect ko sa mga nagmamahal sa akin. If you love me, follow me. If you love me, obey me. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa biyaya po ninyo. Salamat sa pagmamahal po ninyo. Hindi kami karapat-dapat, kami makasalanan, pero minahal nyo kami. Inialay nyo ang inyong buhay para sa amin dahil sa pagmamahal nyo sa amin. Lord, bilang ganti, hayaan nyo, Panginoon, na mahalin ka rin namin. At sa pagmamahal na ito, tinuro nyo sa amin kung papaano namin kayo mamahalin. Lord, turuan nyo kaming sumunod sa inyo. Baguhin nyo yung puso namin, yung isip namin, at magpasakop kami ng lubusan sa inyo. So kung ano po yung nais nyo, siyang susundin namin. Panginoon, dalangin po namin, makita sa aming buhay ang aming pag-ibig sa inyo. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
others may see who you really